Hi guys! So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-rebond ng hair step by step. So keep on watching! What a wonderful world. What a wonderful. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Eka. So for today's video, nagmamadali na ako. Nag-film lang talaga ako saglit kasi meron akong client today and i-rebond ko siya. Actually, dito lang naman yan, malapit sa amin. Walking distance lang naman sila. So gusto ko lang din talaga i-share sa inyo to kasi alam ko marami sa inyo na gusto ding matuto kung paano mag-rebond ng hair. And then, pwede nyo na rin naman itong pagkakitaan tulad ng ginagawa ko. So, sa mga hindi nakakaalam, isa sa pinagkakakitaan ko, way back 2019 ay ang pagiging hairstylist ko. Ang hindi ko lang talaga talent ay mag-haircut or maggupit ng hair kasi hindi ko talaga siya kaya, hindi ko alam kung bakit. Or kulang lang talaga siguro ako sa practice. Anyway, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel and click the notification bell button para mas updated ka pa sa aking mga bagong content videos. So, no more further ado, let's start. So, ano nga ba ang mga kailangan natin kapag magre-rebond tayo ng hair? Una, kailangan meron tayong lakas ng loob at pananalig, charot. So, syempre, kailangan naman talaga natin ng lakas ng loob kapag re-rebond tayo ng hair. Kasi nga, syempre, kapag una ka pa lang or bago ka pa lamang sa ganito, talagang sa una nakakakaba mga B. Kasi, syempre, isipin nyo kung tama ba yung ginagawa nyo. Baka masunog yung buhok nyo or ng magiging customer nyo in the near future. So, kailangan nyo lang talaga ng lakas ng loob. So, ano nga ba yung mga kailangan natin gamitin kapag magre-rebond tayo ng hair? Una, kailangan natin syempre ng rebonding cream. Ang rebonding cream na to, matagal ko na siyang ginagamit since nag-start akong mag-rebond. So, ito yung Bremod Keratin Silky Straight Rebonding Cream. Sobrang favorite kong gamitin yan kasi nga, mas maganda siya. Lalo na sa mga mag-i-start pa lang talagang mag-aral ng rebond kasi eto, mild lang to. Mild lang gamitin to. And perfect siya lalo na kung nag-aaral ka pa lang mag-rebond. At kung yung mai-rebond mo ay may hair color, mga ganyan, may dati ng rebond before, mas maganda siyang gamitin kasi mas mild lang siya compare sa mga other product na rebonding cream. And maganda siya sa hair, malambot siya sa buhok. Unlike sa ibang brand na nagamit ko dati, kaya nag-stick na talaga ako dyan. Siguro nasa 200 plus o 300 plus na yan ngayon. Hindi katulad before, mura lang siya. Nabibili ko siya dati sa Hortaleza, kapag wala sa Hortaleza, sa online, kasi medyo mas mura sa online. And ngayon, sa TikTok ako bumibili, kasi nga, mas mura sa TikTok. Ilalagay ko na lang yung link sa description box, para if ever gusto nyo mag-avail, click nyo lang yung link. So, next, ang kailangan natin ay blower. So, kung gusto nyong pagkakitaan talaga yung pagiging hairstylist or pag-rebond ng hair, kailangan natin yung mga pang heavy duty na hair equipment. So, kasi syempre, maghapon natin gagamitin niya, matagal yung process ng rebond, para safe tayo and maiwasan nating pumutok or masira yung item. Mas pricey siya ng konti lang naman compare dun sa mga blower na nakikita natin sa online. Pero mas matagal natin ito magagamit. Ito, 2019 pa. Gamit ko na tong blower na to. Ang tatak na ito ay EPSA. So, maganda din dito. Meron na siyang low, medium, high na button. So, mas maganda siya compare dun sa mga nabibili natin through online. Hindi ko na kasi matandaan. Hanapin ko yung link. So, ilalagay ko na lang yung link dyan sa may mismong description box. Then, ang next nating kailangan ay syempre gloves. Before, yung ginagamit ko kasi yung rubber, yung ginagamit sa ospital ba yun? Surgical gloves. Kaso kasi, kapag nagre-rebond ka kasi, lalo na kapag matagal ka nagplansya ng buhok, mas maganda kasi hindi ka magbabasa ng kamay para maiwasan mapasma yung kamay mo. Ako kasi ganun sumasakit yung kamay ko kapag
nagre-reband ako, nagplansya ako, tapos magbabasa ako ng kamay. Syempre kapag surgical kasi, huhugasan mo pa yun, lalo na kung mag-isa ka lang gumagawa dun sa customer mo, diba? Mas maganda yung disposable gloves na lang yung gamitin mo, para kapag tapos mong gamitin, tatapon mo na lang siya. Mura lang naman to. Wala pa to sa 10 pesos kapag sa online ka bumili na ito. Sobrang mura lang. And next na kailangan natin ay mga hair clips. So, mas maganda, mas maraming hair clips. Lalo na kapag yung iririban nyo ay makapal yung buhok. Ako, katulad ko, makapal yung buhok ko. Mukha lang manipis yan kasi nga, nariban ko na siya dati. So, hair clips, para kapag magsisection kayo ng hair, mamaya makikita nyo sa video kung paano ko gagamitin yung hair clips. Para ma-divide nyo ng maayos and malagyan nyo ng maayos yung bawat strands ng buhok ng rebonding cream. So, kailangan marami kayong hair clips. Mura lang din to sa online. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa description box. Next, kailangan natin ng flat iron. Di naman kailangan ng dalawang mga bi. Kaso nga lang, ako kasi, yun nga, nagsiservice ako. Mas maganda talaga kapag ka nagsiservice ka or talaga nagre-reband ka sa mga client mo, dalawa yung ginagamit mong plancha. Kasi para mas mabilis nating mapakintab yung buhok. Kasi syempre, kapag ka ito lang gagamitin mo, kapag ginagamit mo siya ng ginagamit, nalilesen yung init ng plancha. So, mas maganda may ka-alternate siya. Pero kung pangbahay lang naman at ikaw lang naman magre-reband ng buhok mo sa mga kamag-anak mo, okay lang yung isa. Ito, matagal ko na itong mga plancha. Actually, yung dati, yung isa nasira. Pangatlo ko na sana, kaso yung isa nasira ng ngat-ngat ng aso ko dati. Kaya dalawa na lang siya. And ito nga pala, yung mga plancha na to, mga pang heavy duty siya. Hindi siya yung mga common na plancha na nabibili lang na mumurahin. Kasi, hindi maganda yun pang ribbon. Mas maganda talaga to kasi sobrang init neto. And meron din siyang mga temperature. Ayan. Meron siyang for damage, for healthy hair. Tsaka mas makokontrol mo yung init ang plancha mo kapag ganitong klase yung gagamitin mo. And heavy duty siya kasi ito yung pinakamatagal mong gagamitin yung plancha. Syempre kapag mumurahin lang mamaya biglang pumutok yan kasi napakatagal mo nang ginagamit. At saka iba yung init kapag heavy duty na plancha yung gagamitin mo. And next, ayan, meron kang hair cap magnetic salon. Nakalimutan ko yung tawag dito eh. Basta yung parang balabal, nakalimutan ko, sorry. Ayan. So, ilalagay ko na lang dito sa baba kung ano yung tawag doon sa search ko. Nakalimutan ko eh. Hair cap magnetic salon ata tawag dito. So, ito yung nilalagay sa may likod. Mamaya makikita nyo kung paano siya gagamitin. Yan yung ilalagay nyo sa likod para kapag ka-in-applyan nyo na yung hair ng customer nyo or ng i-reband nyo, hindi malalagyan yung mismong likod or damit ng i-reband mo. Next, kailangan nyo ng mixing bowl and hairbrush na may kasamang comb. Kailangan nyo to, syempre, para kapag nag-apply kayo ng rebonding cream, ito yung gagamitin nyo. Usually, ito yung ginagamit ko. So, dito yung ilalagay yung rebonding cream. Nabili ko din to sa online. Overseas to eh, sa Shopee. Sobrang mura lang na ito. Ilalagay ko na lang yung link dyan. And, hindi ko makita yung suklay ko na ginagamit ko kapag nagpa-plancha na ako ng buhok. Pero mamaya makikita nyo sa clips. Ilalagay ko na lang dito kung ano yung itsura niya. So, nabibili siya sa Hortaleza. Bumili kayo ng suklay na pang heat-proof talaga. Kasi, meron ako dating nabili. Parang 10 pesos lang yun. Pag gano'n ko sa buhok, dahil, di ba, pinaplansya ko na siya, mainit. Pag gano'n ko, bumalik ko kagad. So, no more further ado, baka hinihintay na ako ng aking client. So, kailangan ko nang magmadali. So, keep on watching, guys. So, guys, kung makikita nyo, yung hair ng client ko ay buhaghag and medyo dry talaga siya. So, last 2021 pa yung huling reband niya. Kaya, all natural na tong buhok niya. Tatandaan nyo guys, ang pinakamadaling i-reband ay yung natural hair talaga kasi hindi to maselan i-reband unlike sa may mga color na. And remember guys, kapag ka magre-reband kayo ng hair, bago nyo i-reband, itanong nyo muna sa client nyo kung anong status ng hair niya, kung nagpakulay ba siya, nagpa-bleach ba siya, kung nagpa-reband ba siya before at kailan yun.
Kasi dapat alam nyo muna yung status ng hair ng client nyo bago nyo siya i-rebond. Kasi magkaiba yung process ng natural hair sa may colored hair or bleach na po yung hair. First step, kailangan i-divide nyo muna yung hair niya gamit yung mga clips. I-divide nyo siya sa 4 para mas madali nyong malalagyan ng maayos yung hair niya ng rebonding cream. So, after nyong i-section yung hair ng client nyo, ito yung una nyong gagamitin, yung rebonding cream number 1. Remember guys, kapag nag-apply kayo ng rebonding cream number 1, mag-iiwan kayo ng 1 to 2 cm away from the scalp. In short, hindi natin pwedeng pasayarin sa anit ng client natin yung rebonding cream number 1. Kasi pwede siyang ma-irritate or unless pwedeng makalbo yung client mo. Kaya yun ang iiwasan mo once na nag-a-apply ka ng rebonding cream number 1. Makikita nyo, habang nilalagyan ko ng rebonding cream number 1, yung hair ng client ko, minamassage ko siya and sinusuklay ko, para mas nasusure ko na lahat ng strands ay nalalagyan ng gamot. And remember guys, pag magsisection kayo ng hair, medyo manipis lang para na-assure nyo na lahat ng strands ng buhok niya ay nalalagyan din ng gamot. Possible kasi kapag hindi nalagyan yan lahat ng maayos ng gamot, pwedeng bumalik or maging back job nyo yan. One more thing, wag na wag mong titipirin yung hair ng client mo kapag in-applyan mo siya ng gamot. Kasi kapag tinipid mo yan, sinasabi ko sa'yo, magiging back job mo yan. So, after natin malagyan ng rebonding cream number 1, yung hair ng client natin, ibababad muna natin siya for only 45 minutes. Kasi medyo manipis yung strands ng hair ng client natin. Then, after 45 minutes, i-check natin siya kung okay na siya or hindi. Depende rin yan sa strands ng hair ng client natin, may mabilis mag-react. Then, meron naman, umaabot talaga siya ng 1 hour to 2 hours. Depende sa strands ng hair ng client natin. So, after 45 minutes, i-check ko na siya. Paano nga ba malalaman kung okay na yung buhok ng client mo? Una, kumuha ka ng 2 strands ng hair niya. Then, hawakan mo sa magkabilang dulo. Hatakin mo siya. Kapag nagra-rubberize na siya, okay na yan. Pwede mo na siyang banlawan. And kung hindi pa siya nagra-rubber, i-extend mo pa yung time ng babad ng hair niya. May isang way din para malaman if okay na yung hair ng client mo, mag-knot testing ka. So kapag hindi na bumuka yung buhok, okay na siya, pwede nyo na siyang banlawan. Pero mas prefer ko talaga yung rubberize testing and like sa knot testing. So, dahil medyo hilaw pa nga yung hair ng client ko, i-retouch ko siya and lalagyan ko uli siya ng rebonding cream number 1. So, bakit kailangan lagyan ko uli siya? Yun nga, sabi ko nga, natuyo na yung rebonding cream number 1. So, possible niyan, mabagal nang mag-process yung gamot na nilagay ko. Kaya, lalagyan ko uli siya para mas magbilis mag-process yung rebonding cream number 1 sa hair ng client natin. But remember guys, na kapag sumobra naman tayo sa paglagay ng rebonding cream number 1, possible nun pwedeng mag-dry yung hair ng client natin. Kaya dapat sakto lang yung paglagay natin. Mararamdaman nyo naman yan habang hinahagod nyo yung buhok ng client nyo kung sobra ba yung ilalagay nyo o sakto lang. Kaya kauugalian nyo rin na suklayin yung hair ng client nyo para yung excess na gamot ay natatanggal dun sa hair strands ng client nyo.
minutes, okay na yung hair ng client natin. A total of 1 hour ang inabot sa pagbabad ng hair niya. So, next step, babanlawan na natin siya. Hindi na natin siya shampooin guys. Tubig lang yung ipang babanlaw natin. Wala na tayong ibang ilalagay. And remember guys, kailangan mabanlawan natin siya maigi and ma-make sure natin na matatanggal lahat ng gamot sa buhok niya. Kasi kapag may natira dyan, possible pwedeng masira ang hair ng client natin. So, nabanlawan na natin siya guys. Next step ay ibublower na natin siya. So, yung init na kailangan lang dito ay medium heat lang. Wag naman sobrang init guys kasi hindi rin naman maganda sa hair ng client natin kapag sobrang init ng blower kasi mamaya paplansyahin din natin siya. So, para maiwasan din natin na mag-dry yung hair ng client natin, kailangan medium lang yung heat ng blower natin. After natin siya i-blower, kita nyo naman na medyo bumagsak na yung hair niya. Pero hindi pa yan yung final look ha. Next step, isi-section ulit natin siya. Then, mag-i-start na tayong magplansya ng buhok. Remember guys, kapag ka magsi-section na tayo ng buhok ng client natin, kailangan medyo ganito kanipis. Hindi natin pwedeng kapalan agad yan para mabilis tayong matapos. Kasi pwedeng mahilaw yung buhok ng client natin. Kapag nahilaw kasi yan, pwedeng bumalik siya after 3 days ng pagbanlaw ng buhok ng hair ng client natin. So, ito yung part na medyo matrabaho pero worth it naman kapag maganda yung feedback ng client mo. So, paano nga ba natin malalaman if okay na yung pagka-plansya natin sa hair ng client natin or hindi pa? Kailangan mapakintab natin yung hair ng client natin habang pinaplansya natin siya and maramdaman natin na medyo numinipis na yung buhok niya. Mararamdaman nyo yan habang pinaplansya nyo siya na parang numipis na siya and kumintab na siya. Ibig sabihin nun, na-absorb na ng hair ng client natin yung gamot na inilagay natin. After how many years, Char? Naplansya na natin siya. And kung makikita nyo, sobrang kintab and flat na ng hair ng client natin. So, palalamigin lang muna natin yan. Then, tsaka na natin siya lalagyan ng rebonding cream number 2. After natin mapalamig yung hair ng client natin, lalagyan na natin siya ng rebonding cream number 2. Hindi na natin to pwedeng gamitan ng hair clip guys kasi kapag ginamitan natin siya ng hair clip, possible niyan pagbanlaw na ito, pwede siyang magkaroon ng bewang-bewang. Kaya mag-i-start tayo maglagay ng gamot, rebonding number 2 sa pinakataas. So papakita ko sa inyo kung paano ko siya lalagyan na hindi gumagamit ng hair clip. So lalagyan nyo muna yung magkabilang side ng rebonding cream number 2 para yun yung mismong magiging stopper niya and para hindi lumaglag yan, katulad ng ginagawa ko. Medyo mas kita kasi yung braso ko dito, pero ganyan siya para hindi na siya gumalaw or mag-slide yung hair pababa. Then, dito tayo mag-i-start maglagay ng rebonding cream number 2 sa pinakataas ng hair ng ating client. Remember guys, same lang to sa rebonding cream number 1. Hindi rin natin to pwedeng pasayarin sa anit ng ating client kasi baka mag-irritate din yung scalp niya. So, kailangan 1 to 2 cm away from the scalp para maiwasan nating ma-irritate ang anit ng ating client. So, remember guys, wag nating titipirin ng rebonding cream number 2 ang hair ng client natin. Kasi kapag tinipid natin yan, ito yung naglalak sa pagka-straight ng hair ng client natin. So, sayang lang din yung pagplansya natin at pagpino ng pagplansya. Kung titipirin lang din natin siya, wala ding bisa yun dahil pagkabanlaw niyan, babalik lang din sa dati yan. Kaya wag na wag mong titipirin yung rebonding cream number 2.
So, nakita nyo naman yung ginawa ko. Nilagay ko lang siya sa may kabilang side. Kalahati ng buhok muna ni client yung lalagyan ko. And after nun, sa kabilang side naman, yung lalagyan ko. So, kapag natapos nyo na yan, lagyan ng gamot hanggang baba, suklayan nyo lang siya sa kabilang side. Then, yung kabilang side naman, yung lalagyan nyo ng gamot. So, nalagyan na natin siya ng rebonding cream number 2. Ibababad lang natin siya for 15 minutes. Then, after 15 minutes, babanlawan na natin siya. Make sure lang mabanlawan natin siya ng maayos and walang matirang gamot para hindi ma-irritate yung hair ng client natin. Wala na tayong ibang ilalagay kundi babanlawan na natin siya. Pero kung choice ng client nyo na mag-a-add na lang siya for treatment, pwede nyo naman siyang lagyan ng treatment after nyo siya banlawan. So, after natin siyang banlawan, i-blow dry natin siya with medium heat lang. So, papatuyuin lang natin to and padadaanan lang ng plancha saglit, then okay na siya. And here's the final look. Kita nyo naman, sobrang kintab niya guys. And sobrang lambot nito. Hindi ko na pinakita kung paano ko siya pinadaanan ng plancha. Kasi saglit ko na lang naman pinadaanan, hindi naman na kasing tagal katulad kanina. So, malalaman natin kung ganito pa rin ba yung itsura niya after 3 days na mabanlawan siya ng client. So, watch until the end. So, after 3 days, ito yung pinaka-feedback ng client ko. Sobrang nagandahan daw siya and sobrang lambot ng hair niya. So, hanggang dito na lang yung content natin for today's video. Sana'y marami kayong natutunan sa aking mga tinuro. And don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel and click the notification bell button para mas updated ka pa sa aking mga bagong videos. Bye! Thank you for watching! What a wonderful world.